1881 Pinagbabawal na Lugar Zero at ang ninuno ng iklan ay maaaring hindi maglakas loob na pumunta sa dagat ng kamatayan, kaya pumunta si Lance sa dagat ng kamatayan upang na iyon ng iklan na may hawak na isang pseudo-immortal na artifact. Si Lance ay kasalukuyang hindi gustong subukan ito, mas pipiliin na lang niyang itago. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pseudo-immortal artifact na maaaring bumagsak sa karagatan. Sa Endless Gate, nanatili ang hindi mabilang na mga nanunood na matagal nang nanunood, lahat ay hindi lamang sumasamba, ngunit may bakas din ng pag-aalala sa kanilang mga puso. Bagamat pinatay ni Lance ang Patriarch ng Yi Clan, ang dahilan kung bakit ang kanilang Yi Clan ay dominado ang Seven Seas ay hindi dahil kay Wei Shengyi, kundi dahil hawak ng kanilang ninuno ng pamilya ang pseudo-immortal artifact, ang Blackwater Pearl. Hindi nagtagal, narating ni Lance at Little Fire ang tubig ng dagat ng kamatayan, ngunit nagpatuloy pa rin sila sa paglipad ng mas malalim sa dagat ng kamatayan. Kuya Lance, pupunta ba tayo sa lugar kung saan nagpakita ang Behemoth? Oo, dapat tayong pumunta sa lugar na iyon, kung hindi, natatakot ako na ang ninuno ng I-Clan ay desperado pa rin na sundan tayo. Ngunit yung nakatatak na Behemoth, binalaan niya tayo noong nakaraan, kung tatakbo tayo muli doon, hindi ba? Mapapatay tayo ng mga ninuno ng I-Clan, o magpatuloy tayo sa dagat ng kamatayan, wala tayong pagpipilian. Mabuti. Sa sandaling ito, sa pitong dagat, ang liwanag ng buhay shrine. Ang lingkod na iyon na namamahala sa pagbabantay sa Ancestral Hall, ay bumagsak sa lupa, ang kanyang mga mata ay nasilaw habang nakatingin sa pangalawang posisyon sa hanay ng life light sa itaas ng Ancestral Hall. Ang ibig sabihin na maging nasa pangalawang posisyon ng liwanag ng buhay ay malinaw sa kanya, ito ang posisyon ng Patriarch ng pamilya, ang pinakamatibay na pag-iral sa pamilya bukod sa ninuno. Gayunpaman, ang liwanag ng buhay na kumakatawan sa pinakamatibay na pag-iral sa sandaling ito, biglang nawala. Clan, patay na ang clan head. Patay na ang pinuno ng angkan. Heavens, dapat malabo ang mata, dapat. Ang katulong na iyon ay abala sa pagkuskus ng kanyang mga mata dahil napakahirap paniwalaan. Gayunpaman, pagkatapos kuskusin ang kanyang mga mata at tingnan muli, ang lampara, ay patay pa rin. Oh my God, the Patriarch is really dead. Pawis na pawis ang lingkod na iyon na biglang natakot. Sa ganitong sitwasyon, ang death bell ng pamilya ay dapat na tumunog sa unang pagkakataon, at ito ang pinakamataas na ranking ng death bell ng pamilya. Ang lingkod na iyon, kaagad na umakyat sa pinakamataas na antas ng dambana, ay kinuha ang pinakamataas na palapag na maso at hinampas ito sa ibabaw ng kampana at tambol na iyon. Dang! 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 Ang tunog ng kampana na kumakatawan sa pinakamataas na funeral bell ay umalingaw-ngaw sa hangin sa itaas ng I-Clan. Anong nangyayari? Patay na ba ang ninuno, o ang Patriarch? Naalarma ang buong Yi-Clan, at dalawa lang ang makakapantay sa death knell na ito, ang ninuno ng pamilya at ang pinuno ng clan. Sa sandaling ito, sa kabilang cultivation room ng Yi-Clan, narinig ng isang matandang lalaki ang death knell na ito at idinilat ang kanyang mga mata. Ah! Hindi man lang nag-isip ang matandang iyon at agad na tumakbo palabas ng kanyang cultivation room. Ang matandang ito ay walang iba kundi isang malakas na lalaki na nagtataglay ng isa sa 5 pseudo-immortal na artifact, ang ninuno ng Yi-Clan, na pinangalanang Yi Dingkang. Ang pseudo-immortal artifact na taglay ni Yi Dingkang ay ang Blackwater Pearl, ngunit dahil si Yi Dingkang ay nakatungtong pa lamang sa ika-8 yugto ng Tribulation sa nakalipas na ilang daang taon, siya ang pinakamahina sa 5 pinakamalakas na tao na nagtataglay ng pseudo-immortal artifacts. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging 5. Ang pinakamahina sa mga nagtataglay ng pseudo-immortal na sandata, ngunit hindi ito isang bagay na kayang harapin ng mga ordinaryong tao. Dumating si Yi Dingkang sa Ancestral Hall, hindi lang siya, ang buong Yi-Clan ay dumating sa Ancestral Hall na parang gumagalaw ang mga langgam, at sa lalong madaling panahon, ang Ancestral Hall ng Yi-Clan ay napuno na ng mga tao. Nang makapasok na ang lahat sa Ancestral Hall at nakitang napatay ang liwanag ng buhay ng Patriarka, agad silang lumuhod at umiyak. Ilang sandali, ang tunog ng pag-iyak ng Yi-Clan ay yumanig sa kalangitan. Anong nangyayari? Sa sandaling iyon, dumating si Idinken at narinig ang sigaw ng lahat at kailangang sumigaw. Ancestor, patay na ang Patriarch. Ano?
Bagamat nahulaan na nila ito, ibang usapan na ang marinig ng sarili nilang mga tenga. Hindi nagtagal, ang katulong na nagbabantay sa Ancestral Hall, na nasa pinangyarihan ng nangyari noon, ay nagulat kay Yi Dengkang, at sa buong Yi clan para malaman. Halika, sundan kaagad ako sa Six Seas at lipulin ang angkan. Sumirit si Yi Dengkang, kahit anong dinastiya sa Six Heavy Sea, lipulin niya ang kanyang angkan ngayon. Dinala ni Yi Dengkang ang lahat ng half-immortal sa lugar at nagtungo sa Six Heavy Seas. Ang nangyari sa Yi clan ay natural na hindi may tatago sa iba pang mga pamilya ng Seven Seas, at sa loob ng kalahating araw, ang iba pang apat na dakilang pamilya ng Seven Seas, ang Foe clan, ang Noo clan, ang Universal clan, at ang Yong clan, alam ng lahat na ang pinuno ng Yi clan ay pinatay ng isang tao mula sa Six Seas. Sa sandaling ito, si Lance at Little Fire ay nasa ilalim ng dagat ng kamatayan. Si Lance at Little Fire ay nakahiga sa dating punong tanggapan ng Shire clan. Ang Shire clan ay patay na ngayon, sa huling pagkakataon na ang Behemoth Beast ay inatake, ito ay nagsangkot sa buong Shire clan, at ngayon, ang lugar ay naging isang kasiraan. Lance at Little Fire ay nakahiga sa isang maliit na palto sa mga guho. Kuya Lance, ikaw na ang bahala sa iyong mga sugat, dapat ay ligtas ang lugar na ito sa ngayon, bet ko na ang ninuno ng I clan ay hindi maglalakas loob na pumunta rito. Sinabi ni Lance, inalagaan mo rin ng mabuti ang iyong mga sugat, marami ka na ring nasaktan sa pagkakataong ito. Talagang makapangyarihan ang ikapitong yugto ng kapigatian na iyon, salamat sa naisip ko noon na kaya kung makipagkompetensya sa ikapitong yugto ng kapigatian sa pamamagitan ng pagsasanay ng Flame of Void Fire, ngunit ngayon ay tila hindi na ito malapit. Bumantong hininga si Little Fire. Normal lang yan, ngayon lang makakapatay ng 7th stage of tribulation ang pinagsamang lakas nating dalawa. Sabi ni Lance. Brother Lance, hulaan ko na dapat na malaman ng ninuno ng Yi clan sa ngayon na patay na ang kanilang clan leader. Iyon ay tiyak, sa sandaling malaman natin na ang ilaw ng buhay ni Wei Shengyi ay patay na, malalaman natin na siya ay patay na. Kung hindi ako nagkakamali, ang ninuno ng Yi clan ay dapat na dumating sa Six Seas ngayon, at marahil, nalaman kung sino ang pumatay sa kanilang pinuno ng angkan. Tumawa si Lance. Hahaha. Tumawa si Little Flame, ngunit medyo nag-aalala pa rin si Little Flame sa loob, pagkatapos ng lahat, iyon ay isang malakas na tao na may pseudo-immortal na sandata, at ngayon ang Sea of Death na ito ay tinatakan ng isang Bimbo Beast, kung ang Bimbo Beast. Nabaliw, ito na ang katapusan, at hindi nila alam kung saan magtatago. Sa sandaling ito, ang ninuno ng I clan, kasama ang isang grupo ng mga clansmen, ay dumating sa Sea of Sixfold. Tungkol sa kung sino ang pumatay sa kanilang pinuno ng angkan, ang bagay nito ay malalaman sa isang casual na pagtatanong sa Six Heavy Sea. Nang malaman ng mga tao ng Yi clan na isang lalaking nagngangalang Lance mula sa Six Heavy Sea ang pumatay sa kanilang pinuno ng clan pati na rin sa kanilang mga miyembro ng clan, lahat ay nagalit. Ang bawat miyembro ng Yi clan, na may pulang mata, ay sumigaw, patayin si Lance, punitin si Lance sa pamamagitan ng kamay. Tangdog, patayin mo si Tangdog. Old Ancestor, dapat mong patayin si Tangdog, maghiganti para sa pinuno ng clan, para sa side table ng Yi, at para sa Caleb. 1882. Kung hindi mamatay ang asong babae, walang hustisya. Ang mga tao ng Yi clan ay umungal sa kalangitan ng Six Seas, na nagrally ng kanilang mga armas at umuungal. Tiningnan ni Yi Dengkang ang grupo ng mga clansmen na may pulang dugo ang mga mata sa eksena at sinabi sa pamamagitan ng nakapikit na mga ngipin, huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko gagawing madali ang sinumang mag-udyok sa ating Yi clan, pupunta tayo sa Endless Gate, hanapin si Lance at hiwain. Wala pang kalahating araw, dumating si Yi Dengkang at ang kanyang grupo ng mga angkan sa Endless Gate. Sa kasamaang palad, wala na si Lance. Maging ang buong imperial na lungsod ay tumakas dahil sa takot na isangkot ang kanilang mga sarili, at lahat mula sa gitna ng palasyo hanggang 50 bilog ay nawala. Tumakas ka, titignan ko kung saan siya makakatakas. Tingal ni Yi Dengkang. Sa sandaling iyon, isang miyembro ng clan ang nagulat, Old Ancestor, tinanong ko lang ang isang lalaki tungkol dito, si Lance ay tumakas patungo sa Sea of Death pagkatapos patayin ang aming clan leader. Ano? Ang dagat ng kamatayan.
Old Ancestor, alam siguro ni Tangdog na hindi mo siya pakakawalan at tumakbo sa Sea of Death. Old Ancestor, ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi ba ibig sabihin nito ay hindi mo kayang patayin si Tangdog? Agad na nag-utos si Yiding Kang, kayong lahat, bantayan ang labasan ng dagat ng kamatayan, hindi ako naniniwala na makakapagtago siya magpakailanman. Sa pamamagitan nito, nakuha ng Yi Clan ang dagat ng kamatayan. Sa dagat ng kamatayan, gumaling sina Lance at Little Fire sa loob ng isang buwan at sa wakas ay nakabawi sa kanilang pinakamataas. Little Fire? Hintayin mo ako dito, ngayong lumipas na ang isang buwan, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa labas, lalabas ako at titingnan. Sabi ni Lance. Kuya Lance, huwag na huwag kang lalabas, walang duda na babantayan ng ninuno ng Y ang dagat ng kamatayan, sa sandaling umalis ka sa puso pagkatapos ng kamatayan, lilipulin ka niya. Payo ni Little Fire. Tamang-tama ang lahat, sa kasalukuyan, ang ninuno ng I-Clan, na nagpapatrolya sa paligid ng dagat ng kamatayan araw-araw, ay papasok at papatayin si Lance sa sandaling umalis siya sa gitna ng dagat ng kamatayan. Damn! It's making me so frustrated, malapit na akong magkasakit mula sa pagpupugad dito araw-araw. Nanlumo si Lance. Hindi yun matutulungan. Sinabi ni Lance, Little Fire, ngayong nagsanay ka na sa isang virtual fire, mayroon bang mas malakas na virtual fire? Siyempre, may 2 lasa ng Void Fire at 3 lasa ng Void Fire. Gayunpaman, napakalayo para sa akin na magsanay para maging isang 3-flavored na Void Fire, at ngayon ay parang wala akong ideya kahit na may 2 lasa. Walang laman na apoy. Sinabi ni Lance, ngunit hindi tayo maaaring manatili dito magpakailanman, kailangan nating lumabas at harapin ang ninuno ng Y at labanan siya. Kaya, munting apoy, dapat kang magsanay sa 2 flavors of Void Fire upang iangat ang iyong kaharian, at kailangan kong itaas ang aking kaharian at magsanay sa ika-6 o maging ika-7 set ng 12 sword formation, para makaalis tayo at magsanib puwersa para labanan ang matandang ninuno ng I-Clan. Isang labanan sa ninuno ng Yi Clan, ito, hindi ko naisip ang tungkol dito ito ba ay masyadong kakilakilabot? Kung tutuusin, sa mata ng lahat, ang I-Clan Ancestor ay ang pinuno ng 7 Seas Kung makakalaban natin ang ninuno ng Y, hindi ba, maaari tayong maging hegemon ng 7 Seas? Little Flame? Huwag na tayong matakot sa kanyang reputasyon, bagamat isa siya sa 7 Seas hegemon sa mata ng lahat na hindi masusuklian, hindi tayo mahina, nasa akin ang sword formation, mayroon kayong mga minanang alaala, magkasama. Maaaring hindi tayo mababa sa isang pseudo-immortal na artifact. Munting apoy, kumilos ka, gusto kong kumilos ng mabilis hanggat kaya ko, humakbang sa ika-4 na yugto ng Tribulation, at kailangan mo ring tumuntong sa ika-3 yugto ng Tribulation. Maingat na sabi ni Lance. Si Lance ay nagsawa sa pagiging nakulong sa dagat ng kamatayan, ito ay isang napakapilay na buhay, si Lance ay nanumpa na magmadaling lumabas at lalaban sa ninuno ng Yi, hanggang sa kamatayan. Brother Lance, kamakailan lang ako nakatungtong sa ika-2 yugto ng kapigatian, natatakot ako na mahirap ito, sa katunayan, kamakailan ka lang nakapasok sa ika-3 yugto ng kapigatian, at imposibleng makalusot sa loob ng ilang dekada. Nang walang anumang espesyal na pagkakataon. Napabuntong hininga si Lance. Sa sandaling ito, sa gilid ng dagat ng kamatayan. Old Ancestor, Old Dog Tang ay mahigit 1 buwan nang nagtatago at hindi pa rin kumikibo, sa tingin ko ay sinusubukan niyang magtago sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Isang lalaki sa ika-6 na yugto ng Tribulation ang lumipad patungo sa wise ninuno. Ipagpatuloy mo ang pagpapatrolya, kapag nakita mo na ang hitsura ni Lance, pansinin kaagad ako ni Jade. Natatakot akong magtago siya, ang matandang asong si Tang, nagtago siya sa kailaliman ng Sea of Status sa takot na mapatay mo siya, hindi siya natatakot na mapatay ng selyadong behemoth. Lalabas siya balang araw, maliban na lang kung mamatay siya. Ancestor, pinatay ang patriarch ng pamilya natin, tapos ngayon kumalat na ang buong 7 Seas, yung 4 na pamilya, lihim na pinagtatawanan nila tayo. Hayaan mo silang tumawa, huwag pansinin ang mga taong iyon. Kung gayon, ipagpapatuloy ko ang aking patrol.
Agad na lumipad palayo ang lalaking nasa ika-6 na yugto ng tribulation. Tama ang taong iyon, si Lance ay sikat na ngayon sa Seven Seas, ang 4 pang pamilya ng Seven Seas, ang Fu Clan, ang Noo Clan, ang Universal Clan, at ang Yong Clan, alam lahat na mayroong isang lalaki na nagngangalang Tang. Lance sa 6 na dagat, at na si Lance ay hindi pa nakakapunta sa Seven Seas, ngunit isa siyang hakbang sa unahan upang maging tanyag sa Seven Seas. Ang iba pang 4 na pamilya ng Seven Seas, habang kinukutya ang Yi Clan dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan, ay binibigyang pansin din ang ninuno ng Yi Clan at kung kailan niya magagawang patayin si Lance. Sa 4 na mabibigat na dagat, si Talia at ang iba ay puno ng pag-aalala araw-araw, iniisip kung ano ang sitwasyon ngayon sa 6 Heavy Seas. Hindi ko na ito kayang hawakan pa. Talia ay mukhang papunta siya sa 6 Seas. Pinayuhan ni Sina, Talia, huwag maging pabigla-bigla. Pero nag-aalala talaga ako sa kanila, wala talagang balita, at hindi pa kami pinadalhan ni Lance ng kahit isang mensahe ng Jade, kaya talagang magiging sabik ako. Siguro it's not convenient for him right now, let's wait a little longer, I believe Wind, hindi siya ganoon kadaling talunin. Si Talia at ang iba pa, ang mga degree ay parang taon. Si Lance ay nasa ilalim ng dagat ng kamatayan, at ito rin ay parang araw-araw. Nang malapit nang maghintay si Lance, biglang nakaramdam ng pagkahumaling si Lance. Atraksyon. Behemoth Beast. Nagulat si Lance, naramdaman ang atraksyon, naisip ni Lance ang Behemoth Beast, gaya ng naranasan ni Lance noon. Sa sumunod na segundo, silang dalawa, sina Lance at Little Fire, ay lumitaw sa isang galyadong espasyo, sa itaas ng kalawakan, 2 malalaking mata, tulad ng 2 malalaking bomb alien na ibinaba, dahil ito ay masyadong madilim, 2 malalaking mata lamang ang maaaring nakita. May malamig na ungol sa hangin, ikaw na naman, hinahanap mo si kamatayan, pinipilit mo ba talaga akong patayin ka? Si Lance ay abala sa pagsasabing, teka lang, Senior Bimbo, hindi ko sinasadyang manghimasok sa iyong teritoryo. Tinawag mo akong Senior Beeman, hahaha, katawa-tawa, hindi ko inaasahan, hindi ko inaasahan. Nanunuya ang boses sa hangin. Naramdaman ni Lance na ang selyadong Beeman Behemoth na ito ay may boses na yin at yang. 1883. Senior Bimbo? Hindi ko naman talaga sinasadyang pumasok sa teritoryo mo, hinabol lang ako ng kalaban ko at kailangan kong magtago dito, napakalakas ng kalaban ko, pero, hindi siya naglakas loob na lumapit sa iyo. Ako. Sana si Senior Baimeng, dagdagan ng suporta, si Tang ay nagpapasalamat. Pantay na sabi ni Lance. Sabi ng boses sa ere, nasabi ko na last time, pagbabalik ako, hindi ako magalang. Senior Bimbo? Bagamat dumating na naman ako, hindi kita iniistorbo, kailangan ba? Umalis ka na agad. Sigaw ng mga boses sa hangin. Sinabi ni Lance, ang aking kaaway ay naghihintay sa akin sa paligid ng dagat ng kamatayan, at kung ako ay lalabas, ang naghihintay sa akin ay maaaring kamatayan. Sa makatuwid, hindi ako aalis. Pinipilit mo ba akong patayin ka? Lumalabas din ako at mamamatay, may pagkakaiba ba? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Babala ng boses sa hangin, ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, naiinip na sumigaw si Lance, sige, huwag kang magsaya, maaari mo ba akong bigyan ng pahinga, ikaw? Sinipsip ako dito, sumakay ba ako dito sa sarili kong kagustuhan, mag-ingat ka sa akin kung magdadaldal ka. Sigaw ni Lance. Ikaw. Parang nagulat ang mga boses sa hangin. Si Little Fire ay abala, Kuya Lance, baliw ka kung sigawan siya. Pinunasan ni Little Fire ang malamig na pawis. Ang boses sa hangin ay sinigawan ni Lance, at hindi na ito ng ahas na magdaldal. Naglakas loob si Lance na sigawan siya dahil nag-ilusyon si Lance na ang Behemoth na ito, tila napaka-maingat niya na hindi siya ng ahas na patayin si Lance. Kung hindi, napatay na niya si Lance, kaya bakit siya sinisigawan ba si Lance? Kaya, si Lance ay sumugal at umungol sa kanya upang bigyan siya ng init ng ulo. Tamang-tama, ang Bimbo Behemoth ay dinainggal ni Lance at hindi na ng ahas na magsalita pa. Tamang sumugal si Lance, ang Behemoth Beast ay talagang maingat kay Lance.
Sa huling pagkakataong nalaman ni Lance na alam ng Bimbo Behemoth ang nakaraang buhay ni Lance, kaya siya ba ay maingat dahil sa nakaraang buhay ni Lance? Hindi kaya ang nakaraang buhay ni Lance ay isang bagay na nagpatakot pa rin sa Behemoth kay Lance ngayon? Ang hangin ay walang daldal ng Behemoth na iyon, at talagang mas tahimik ito. Ang selyadong espasyo na ito ay parang may pahiwatig ng immortalidad, at si Lance at Little Fire ay nakaramdam ng sobrang lalim dito. Brother Lance, napansin mo ba na parang sobrang lalim ang naramdaman natin sa selyadong espasyong ito? Oo, napansin ko rin, kaya dito tayo mag-cultivate, sa tingin ko magiging effective talaga kung mag-cultivate tayo dito. Sabi ni Lance. Oo, pero, dito. Ang ibig sabihin ng Little Fire, ito ay nasa espasyo kung saan nabuklad ang Behemoth, sinabi ni Lance na magtanim dito, kapag ito ang tahanan ni Lance Ang tinig sa himpapawid ay nagsabi, kung gusto mong linangin sa aking lugar, tinanong mo ba ako? Ang tinig sa hangin ay mukhang hindi masaya. Sinabi ni Lance, maaari akong magtanim dito kung gusto ko, kaya huwag magdaldal. Don't you mess with me. Sigaw ng boses sa hangin. Bumantong hininga si Lance, sinabi ko sa iyo na putulin ang jib bearing, hindi mo ba ako narinig? I really will kill you. Sabi ng boses sa hangin na pinipigilan ang panloob na boses nito. Sinabi ni Lance, kung gayon, patayin mo ako, barilin mo ako. Angle ang Bimbo Behemoth, ngunit huli na para kumilos. Si Lance ay tumawa sa loob, at nagtaka kung bakit ang Bimbo Behemoth na ito ay natatakot kay Lance, na hindi man lang nang ahas na kumilos laban sa kanya nang itinulak siya ni Lance ng husto. Sa kabilang banda, si Little Fire, sa kabilang banda, ay takot na takot, pakiramdam niya ay naglalakad siya sa gilid ng kamatayan. Ito ay isang Beastmon Beast, ang malalakas na lalaki na may pseudo-immortal na sandata sa Seven Seas ay kasing mahina ng wala. Sa harap ng Beastmon Beast, sinabi ni Lance, Beeman, huwag mo akong istorbohin, gusto kong magtanim ng maayos, naririnig mo ba ako? Galit na sigaw ng boses sa hangin, ngunit hindi ito kumikibo. Sa sandaling ito, ang Behemoth na iyon ay walang katumbas na panlulumo, siya ay napunit at nagpupumiglas sa loob, ang kanyang puso ay patuloy na nagsasabi sa sarili, Hort, hindi mo na siya amo, bakit ka pa natatakot sa kanya, patayin mo siya. Halt! Patayin mo siya? Matagal na siyang namatay sa dati niyang buhay, wala siyang kinalaman sa dati niyang buhay, hindi niya naaalala ang dati niyang buhay, at hindi kanya naaalala, bakit ikaw pa? Matakot sa kanya, patayin mo siya. Pero bakit natatakot akong patayin siya, bakit natatakot pa rin ako sa kanya? Nung master ko siya dati, parang aso lang ang trato niya sa akin, never niya talaga akong tinatrato, I hate him. Halt! Ano bang pinagdadaanan mo, patayin mo siya, once na tretuhin kanya ng ganyan, never kang tinatrato na parang tao, tretuhin kang aso, kumilos ka at kumaway, bakit ka pa natatakot sa kanya? Gayunpaman, kahit na ang Behemoth sa himpapawid ay patuloy na hinihimok ang sarili na patayin si Lance sa loob, hindi ito nang ahas na gawin iyon, na para bang, ang dating amo, ay pinigilan siya hanggang mamatay, kaya hindi siya naglakas loob na lumaban. Sa isang kisap mata, lumipas ang 2 buwan. Haha, ministro, nalampasan ko na ang 3 yugto ng kapigatian. Biglang tumawa ng malakas si Little Fire. Inilibot ni Lance ang kanyang mga mata at sinabing, madaling sabihin na nasa 3 yugto na ako ng Tribulation, naabot ko na ang threshold ng 5 yugto ng Tribulation. Ano? Kuya Lance, niloloko mo ba ako, naabot mo na ang threshold ng 5 yugto ng pagnanakaw? 2 buwan na ang nakalipas, hindi ba't nasa 3 yugto ka lang ng yugto ng militar? Walang imik na sinabi ni Lance, nakalusot ako mula sa 3rd Order of Tribulation hanggang sa 4th Order of Tribulation, at ngayon ay naabot ko na ang threshold ng 5th Order of Tribulation. Pupunta ako, kapatid na Lance, lalaban ka sa langit, nasa sabik pa rin akong makapasok sa 3rd Order of Tribulation, at ikaw, naabot mo na ang threshold ng 5th Order of Tribulation. Sige, ipagpatuloy mo ang mabuting gawain la. Kapag nalampasan ko na ang 5 yugto ng Tribulation, magagawa ko ng sanayin ang 7 set ng 12 Sword Formation, at sa panahong iyon, hindi na matatakot ang ninuno ng Yi.
Sabi ni Lance. Wow crap! Brother Lance, how awesome! Tuwang-tuwa si Little Fire, nakulong pa rin siya rito, hindi alam kung ano ang gagawin sa hinaharap, ngunit hindi niya inaasahan na makapasok sa espasyo kung saan ang Behemoth ay tinataka ng Immortal Chi, na naging dahilan upang kunin niya ang isang bargain para kay Lance, na tumataas sa ika-4 na yugto ng Tribulation sa loob lamang ng 2 buwan, at mukhang hindi na malayo ang ika-5 yugto ng Tribulation. Munting apoy, nagsusumikap ka ring makalusot sa ika-4 na yugto ng kapigatian. Good. Agad na naintindihan ni Little Flame. Ang Behemoth sa himpapawid ay nalulumbay, at kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging walang kakayahan. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 pang kalahating taon. Sa wakas ay nakapasok na si Lance sa ika-5 yugto ng Tribulation. Umakyat din ang Little Fire sa ika-4 na yugto ng Tribulation. Sa selyadong espasyong ito, hindi rin mahanap ni Lance ang kahit katiting na paghinga ng pangunawa, na nagpapahiwatig na sina Lance at Little Fire ay nakuha ang lahat ng paborebleng impormasyon dito nitong mga nakaraang buwan. 1884. Sinabi ni Lance, Little Fire, nag-training na ako sa ika-7 set ng 12 sword formations, kumusta ka? Brother Minister, na-practice ko na ang 2 flame void fire ko. Mabuti, kung gayon maaari tayong umalis sa dagat ng kamatayan ngayon, kung tayong dalawa ay magkapit kamay, tiwala ako na kaya nating talunin ang I-Clan Ancestor. Kapatid na ministro, pagkatapos ng lahat, na ang I-Clan Ancestor ay nasa ika-8 yugto ng kapigatian at may pseudo-immortal na sandata sa kanyang kamay, habang ikaw, na walang pseudo-immortal na sandata at nasa ika-5 yugto lamang ng kapigatian, ay confident ka talaga. Totoo na hindi ako sigurado sa aking sarili, ngunit ang pagdaragdag sa iyo sa halo, maaaring hindi, kasama ang iyong 2 flavors of Void Fire at ang ika-7 set ng aking 12 sword formation, hindi ako naniniwala na walang labanan. Upang manalo. Sa oras na ito, ang Bimbo Behemoth sa himpapawid ay sumangot, huwag kang mangarap, kung ang kabilang partido ay walang pseudo-immortal na sandata, maaari mo silang talunin, ngunit ang kabilang partido ay may pseudo-immortal. Armas, wala kang pagkakataong manalo. Sinabi ni Lance, Beeman, pagkatapos ng mahabang panahon na tumahimik, sa wakas ay nagsalita na, gaano kalaki ang pagkagambala, salamat sa iyong suporta nitong mga nakaraang buwan. Mahinang umungol ang Bimbo Behemoth. Si Little Fire ay abala sa pagsasabing, Senior Beeman, sa tingin mo ba hindi pa rin natin kayang talunin ang ika-8 yugto ng Tribulation na may hawak na peking immortal na sandata? Ngumuso si Beeman, sa pag-iisip, bakit mo naisip na matatalo mo ang isang malakas na lalaki na may hawak na peking immortal na sandata? Kung napakasama ng pseudo-immortal artifacts, bakit ipinaglalaban ng mundo ang mga ito? Sinabi ni Little Flame, ngunit, naabot na ni Brother Lance ang ika-5 yugto ng Tribulation, at mayroon siyang 12 sword formation, at ang kanyang sword formation ay kasing lakas ng pseudo-immortal artifacts. Ang hindi bababa sa isang pseudo-immortal na artifact ay hindi nangangahulugan na ito ay mas malakas kaysa sa isang pseudo-immortal na artifact. Kahit na ang pseudo-immortal weapon at ang sword formation ay pantay na tugma, kung gayon paano ang kaharian, ang kabilang partido ay nasa ika-8 yugto ng kapigatian, habang ang iyong Panginoon ay nasa ika-5 yugto pa lamang ng kapigatian, hindi man lang malapit. Meron din ako. Pwede rin akong magsanib puwersa hindi naman pambihira ang 2 flavors of Void Fire ko. Void Fire? It's not real fire. It's nothing. The Bimbo Behemoth snorted disdainfully. Malalim na nagsalubong ang mga kilay ni Lance, pagkatapos na gawin ito sa loob ng kalahating araw, nakipagkapit kamay na ngayon si Lance sa Little Fire, ngunit hindi pa rin niya kayang talunin ang ninuno ng Yia. Kailangan bang patuloy na magtago si Lance sa dagat ng kamatayan? Sinabi ni Lance, kung gayon, kailangan kong magpatuloy sa pugad dito hanggang sa maabot ko ang ika-8 yugto ng kapigatian upang talunin ang ninuno ng Yi na iyon. Tama, ang mga malalakas na tao na may hawak na pseudo-immortal na armas, noong huling beses na pumunta sila dito, sila ay 100 beses na mas malakas kaysa sa pinagsama-sama ninyong mga lalaki ngayon, at sinusubukan mo pa ring pumatay ng isang pseudo-immortal na armas na may hawak na 8th stage of kapigatian, ito ay katawa-tawa.
Si Little Fire ay abala sa pagsasabing, Senior Bimbo, napakalakas mo, kaya may mga solusyon ka ba? Maaari mo ba kaming tulungan ng kaunti? Sabi ni Beeman, bakit ko kayo tutulungan? Senior Beeman, matagal na rin kaming nagbubunga dito, tulungan mo lang kami, kung nahihirapan ka sa hinaharap, matutulungan ka rin namin, hindi ba selyado ka dito? Matutulungan ka namin. Ngumuso si Beeman, hindi ako selyado dito. Ah, hindi ba? Ang mga alamat dyan ay nagsasabi na minsan kang tinatakan dito ng isang napakalakas na mala-immortal. Bullshit, na may mala-immortal na kayang selyuhan ako. Alin ka kung paano ka natatakan dito? I am? Forget it? Why should I tell you guys that I hate you? Sabi ni Beaumont. Nakakatawa si Lance at sinabing, Beeman, sinabi mo noon na may kakilala ka sa dati mong buhay, hindi ko alam ang dating. Mga tao sa mundo, nasaktan ba kita? Eto, hayaan mo akong humingi ng tawad sa iyo. Hindi na kailangang maging mapagkunwari. Whatever, right now, I need your help. Kaya bilasan mo at mag-isip ng paraan para matalo ko ang ninuno ng Yin na iyon at nakawin ang kanyang pseudo-immortal artifact. Maging lubhang pinahusay, kahit na ako ay nasa ikalimang yugto pa lamang ng pagnanakaw, kung gayon mayroon akong sword formation at isang pseudo-immortal artifact, sa palagay ko ay hindi ako magiging mas mahina kaysa sa iba pang ilang malalakas na tao sa 7. Sis! Umaasang sinabi ni Lance, kung handang tulungan ng Beeman Behemoth si Lance na talunin ang I-Clan Ancestor at alisin ang kanyang pseudo-immortal artifact, kung hindi, ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Ngumuso ang Behemoth Beast, hindi kita tutulungan. Sumigaw si Lance, tutulungan kita, bakit ang daming kalokohan, bilasan mo. Ikaw. Ang Behemoth Beast ay tila naaagrabyado, sa tuwing nagagalit si Lance at magsasalita sa mapang utos na tono, parang hindi niya kayang pigilan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Muling sumigaw si Lance, ano ka ba, huwag kang mag-isip ng paraan para mabilis na umikot at lumiko ng ganyan. Natakot si Little Fire, masyadong walang utang na loob ang ministro, hindi siya natakot na magalit ang Bimbo Behemoth at mapatay sila. Gayunpaman, naramdaman din ni Little Fire na ang Bimbo Behemoth ay medyo hindi mahuhulaan, kahit na ginawa ito ni Lance sa kanya, hindi man lang siya nagalit para pumatay, sa tuwing nakikita niya ang galit ni Lance, parang ginagawa niya ito. He dare to have a temper. Senior Bimbo? Please, pwede ba? Sa mahabang panahon, sinabi ng Behemoth, sige, para sa iyong kapakanan, papayag akong tulungan ka. Ngunit, munting apoy? Huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo, mas mabuting lumayo ka sa iyong Panginoon, tiyak na hindi siya karapat-dapat na sundan. Ah, you mean the minister. Si Kuya Lance ang kapatid ko, hindi ang master ko. Bamantong hininga ang Behemoth, hinding-hindi ka ituturing ng isang tulad niya bilang isang kapatid, ituturing ka lang niyang parang aso at tatawagan ka. Senior Bimbo, paano mo nasabi yan sa kuya ko? Kalimutan mo na ito, kalimutan ang sinabi ko. Ibinubuhos ko na ngayon ang isang subo ng chi sa bawat isa sa inyo, at sa pagkakaroon mo ng hininga, hindi dapat mahirap patayin ang ikawalong yugto ng tribulation. Pagkatapos sabihin iyon, naramdaman ni Lance ang malakas na pag-akyat ng chi sa kanyang katawan. Naramdaman din ito ni Little Fire. Sabi ni Bimbo, itong chi ko ay tinamaan na kayo, at dapat wala kayong problema sa paghahanap ng pagkakataong matamaan ang isa't isa. Masayang sinabi ni Little Fire, Senior Beeman, salamat, kung kailangan mo ng anumang tulong sa hinaharap, mangyaring hanapin kami. Ako, kalimutan na, hindi na kailangan. Nag-alinlangan ang Behemoth at sa wakas ay umatras, marahil ay posible nga natulungan siya ni Lance na makaalis sa lugar na ito, ngunit hindi niya ito ginasto hanggang sa maabot niya kung bakit. Sinabi ni Lance, kung gayon, umalis na tayo. Hindi nagtagal, lumitaw si Lance at Little Fire sa ibabaw ng dagat ng kamatayan. Muling nakita ni Little Fire ang araw at natawa siya sa tuwa, Brother Lance, hindi ko akalain na mabibiyayaan tayo ng kamalasan, hindi lang dalawang magkasunod na antas ang taas natin, nakagat din tayo ng Behemoth Beast, ngayon. Wala tayong problema sa pagpatay sa ninuno ng Y.
Ang mood ni Lance ay doble rin ang ganda, ito ay tunay na isang bundok na walang kalsada, isang willow na walang nayon. Sinabi ni Lance, matandang ninuno ng Yi Clan, sa pagkakataong ito ay hahayaan kong bumagsak ang kanyang ulo sa lupa, at pagkatapos ay aalisin ang kanyang pseudo-immortal na sandata, ang Blackwater Pearl. Sa ganitong paraan, ako, si Lance, ay maaaring magkaroon ng isa sa 5 pseudo-immortal na artifact ng Seven Seas, hahaha, hahaha. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Lance. 1885. Gusto ng lahat ng pseudo-immortal na sandata, ngunit mahirap magpalit ng kamay sa loob ng libu-libong taon. Si Lance, sa kabilang banda, ay malapit nang makuha ito, at sa panahong iyon, ang power landscape ng Seven Seas ay kailangang magbago. Sinabi ni Littlefire, sigurado akong pagsisisihan ito ng Yi Clan pagkatapos, kung hindi nila nais na magtatag ng ilang sangay ng pamilya, wala sila rito ngayon. Sige, tumigil na tayo sa pag-uusap at umalis na tayo. Sigaw ni Lance, dumiretso sa Endless Gate, sundan mo lang ang anumang direksyon, at wala pang isang araw, makakarating ka na sa dalampasigan ng Sea of Death. Siyempre, dahil 7 o 8 buwan nang nagtatago sina Lance at Littlefire sa Sea of Death, mahirap masiguro kung hinahanap pa rin ng mga tao ng I Clan si Lance sa Sea of Sixfold. Sa ngayon, sa Endless Gate sa Six Seas. Matandang ninuno, halos 8 buwan na ang nakalipas, at ang apo na iyon ay nagtatago sa dagat ng kamatayan at hindi nagpakita. Ang isang half-immortal ay nagulat kay Yi Dingkang. Ngumuso si Yi Dingkang, paano kung hintayin ko siya ng 10 taon, kayong lahat, ipagpatuloy ang inyong mga patrol. Oo. Dahil lumipas na ang 8 buwan, karamihan sa grupo ng mga tao na bumaba mula sa Yi Clan ay pinabalik ng kanilang mga ninuno sa Seven Seas. Thalia, 10 tao na lang ang natitira dito naghihintay kay Lance, at ang 10 tao na ito ay ang I Clan's old ancestor at ang 9 na half-immortals. Kadalasan, ginugol ng old ancestor ng Y ang halos lahat ng kanyang oras sa paglilinang sa Endless Gate, at kung may anumang balita, babalik ang 9 na half-immortal na iyon upang iulat ito. Makalipas ang isang araw, dumating sina Lance at Littlefire, sa gilid ng dagat ng kamatayan. Sa sandaling ito, sa isang malayong lugar, isang half-immortal ng Yi Clan ang nakatuklas kay Lance at agad na naglabas ng Jade Communication. Old Ancestor, si Tangdog ay natuklasan. Ang ninuno ng Yi Clan na naglilinang sa Endless Gate ay idinilat ang kanyang mga mata, ang kanyang puso sa sobrang saya, naghihintay ng 8 buwan upang sa wakas ay magpakita. Old Ancestor, si Tangdog ay nasa gilid na ng Sea of Death, patungo sa Tangpole Gate, lumilipad siya at lumilingon-lingon sa paligid na parang hinahanap kung nasaan ka. Nanlamig ang mukha ng matandang ancestor Yi, malamang iniisip ng bastos na apo na ito na umalis na ako. Jean, huwag mo na siyang takutin pa, hindi mo siya kapareha, kalimutan mo na iyon, hayaan mo siyang pumunta sa Endless Gate, pupunta ako. Dito naghihintay sa kanya. Oo, matandang ninuno. Sa wakas ay nagpakita si Lance, ang 9 na half-immortals ng Yi Clan na naiwan upang magpatrolya ay nasa mabuting kalagayan, kung hindi, si Lance ay kailangang magpatrolya ng 10 taon upang magtago, ito ay masyadong pahirap para sa kanila. Totoong kaliwat kanan si Lance, lumilingon sa paligid, ngunit hindi lumilingon si Lance sa paligid dahil natatakot siya sa mga ninuno ng I Clan, sa kabaligtaran, hinahanap ni Lance ang mga ninuno ng I Clan. Sa kabutihang palad, naisip ng mga kalahating immortal ng I Clan na si Lance ay tumitingin sa paligid dahil natatakot siya sa kanilang ninuno at tumakbo sa oras nang malaman niya kung ano ang nangyayari. Kuya Lance, wala akong nakitang tao, hindi kaya bumaba ang I Clan para tugisin tayo. Sabi ni Lance, imposibleng hindi sila bumaba para tugisin tayo, tutal patay na ang patriarch nila, kahit para sa dignidad ng pamilya, bababa pa rin ang ninuno nila para patayin ako. The hell? From sa gitna ng dagat ng kamatayan, pabalik mula sa paghahanap nito, wala akong naramdaman na partikular na malakas na momentum, maaaring ang ninuno ni ay hindi nagtago sa paligid ng dagat ng kamatayan. Tiyak na takot ang matandang asong ito sa behemoth kaya hindi man lang siya ng ahas na lumapit sa dalampasigan ng dagat ng kamatayan. Hahaha, sa tingin ko. Tinatawanan ni Lance at Littlefire ang kanilang mga sarili sa pagtawa.
Kuya Lance, malapit na tayo sa dalampasigan, humanap tayo ng makakainan. Gayunpaman, hindi natin kailangang matakot sa mga ninuno ng Y, kung mahanap tayo ng kanilang mga tao, natural nilang i-report ito at hahanapin tayo. Little Fire daw. Ano ang pagmamadali para sa hapunan, dumiretso pabalik sa Endless Gate, nandito pa rin tayo, at lumipad ng isa pang oras patungo sa Endless Gate. Kung hindi nakikita ng dagat ng kamatayan ang ninuno ng Y, malaki ang posibilidad na ito ay nasa ang Tang Dynasty Gate. Okay, naririnig kita. Saglit na bumilis sina Lance at Little Fire, dumiretso sa Endless Gate. Makalipas ang isang oras, dumating sina Lance at Little Fire sa Endless Gate. Tumayo si Lance sa ibabaw ng Endless Gate at tumingin sa ilalim ng lupa, nawasak ang buong dinastiya. Bukod dito, ang isang malakas na momentum, nakakatago lang, ay biglang kumalat nang lumitaw si Lance sa ibabaw ng Endless Gate, na parang hinihintay niyang dumating si Lance. Kumunat ang noo ni Lance, at ang hangin ay biglang naglabas ng matinding takot. Tahimik ang buong Imperial Court sa loob at labas. Saan tatakbo? Biglang, isang malakas na puwersang mapang api ang nagmula sa mga guho ng Endless Gate, at isang nagyayelong, nakamamatay na boses ang tumusok sa hangin. Si Lance at Little Fire ay nakatayo sa gitna ng hangin, at biglang tumingin sa nakapalibot na kalangitan, at nakitang may siyam pang half-immortal na nakapalibot sa kalangitan, na patuloy na lumalapit kay Lance mula sa apat na direksyon. Gayunpaman, ang siyam na kalahating immortal na ito na ang napalibutan at nilapitan si Lance ay pangkalahatang momentum lamang, at ang pinakamalakas na momentum ay nagmumula sa ilalim ng mga guho. Umangat ang mga sulok ng bibig ni Lance, na para bang matagal na ring naghihintay si Lance. Sinabi ni Little Fire, Brother Lance, kung ano ang dapat bayaran, dapat dumating. Sa sumunod na segundo, isang hagong na tunog ang nagmula sa lupa, at sa isang kisap mata, isang mata ng lalaki ang nakatayo ng daan-daang metro sa harap ni Lance, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng hindi nakikitang liwanag na kasing silaw ng araw. Ang taong ito, walang alinlangan, ay ang ninuno ni Yi, isang Transmigration 8 stage na may hawak na pseudo-immortal na sandata. Lumapit din ang kalahating immortal na nakapaligid sa lahat ng panig, na nakapalibot kay Lance at Little Fire, sa hanay na daan-daang metro sa himpapawid. Isa sa half-immortals ang unang sumigaw, Tang Dog, sa wakas ay nagpakita ka na, natatakot akong hindi mo ito inaasahan, maingat kang tumakbo pabalik sa dagat ng kamatayan, at naghihintay kami. Para sa'yo dito. Ngumisi si Lance, mas mabuting mag-iwan ka ng kaunting dila sa iyong bibig para hindi ka namamatay ng pangit mamaya. Hahaha, Tang Dog. Napapaligiran mo na kami, maaaring hindi mo kami ilagay sa iyong mga mata, ngunit ang taong nakatayo sa harap mo ay ang aming ninuno ng pamilya. Tumingin ang mga mata ni Lance sa ninuno ng I-Clan. Ang mukha ng I-Clan ancestor ay nagyelo, at ang kanyang boses ay parang kampana habang nagtatanong, Lance, dapat ko bang gawin ito, o ako mismo ang gagawa? Sinabi ni Lance, ano ang silbi ng paggawa nito, busting ang iyong lumang asno. Paumanhin, wala akong libangan. Ang mukha ng ninuno ng I-Clan ay iginuhit, hindi inaasahan na umabot sa antas na ito, si Lance ay mangangahas pa rin na maging napakayabang at mapang-abuso sa salita. Gayunpaman, naisip ng I-Clan Old Ancestor sa kanyang sarili na ito ay normal na pag-uugali, na nagpapakita na alam Lance na siya ay mamamatay ngayon, at dahil siya ay mamamatay, maaari rin siyang magsagawa ng kaunting pagmamataas at pagsumpa. Tumingin si Old Ancestor Y kay Lance na may kaawa-awang mga mata. Hindi niya alam na si Lance ay nakatingin din sa kanya sa mga mata ng isang patay na tao. Ang isa sa mga kalahating immortal ng I-Clan ay nagsabi, matandang ninuno, gawin mo, alam niyang mamamatay siya, tiyak na magiging parang torpe siya, kaya maaari niyang sampain hanggat kaya niya, kaya mabilis na patayin siya at iligtas mo siya sa higit na pagsumpa. 1886. Sa isang mapang-asar na titig, si Lance ay nagwalas ng bilog at nagsabi, mula ngayon, tapos na ang iyong kasaysayan, halika, gawin mo. Pagkatapos sabihin iyon, agad na na-activate ni Lance ang sword formation, kasama ang Little Fire na pansamantalang tumulong sa likod ni Lance. Magkasama, dalawang subo lang nina Lance at Little Fire ang chi ni Bimbo Behemoth, kaya ang ibig sabihin nina Lance at Little Fire ay may dalawang pagkakataon lang na patayin ang Old Ancestor ng I-Clan.
Kung hindi nila natama ng 2 beses ang I-Clan Ancestor, sayang ang magandang pagkakataon. Hindi lamang nawalan sila ng ganoong magandang pagkakataon sa walang kabuluhan, nawalan din sila ng kanilang munting buhay. Sa makatuwid, sina Lance at Little Fire ay hindi nang ahas na baliwalain ito, 2 pagkakataon. Gumalaw din ang ninuno ng wala siyang anumang alalahanin, direktang hinampas niya ng palad si Lance. Ang sword formation ni Lance ay umikot ng napakabilis, ang kanyang mga ugat ay naninigas sa sukdulan. Ang langit at lupa ay walang hangganan, isang tibak mula sa karagatan. Ang pagbuo ng espada ni Lance ay sumabog na may liwanag na halos hindi nakikita ng mata, napakabilis na ang isang espada ay naging 1 punto. Swoosh! Ang mga mata ng ninuno ng Yi-Clan ay nanginginig, ang pagkakabuo ng espada ni Lance ay tunay na makapangyarihan. Kung wala siyang pseudo-immortal na sandata sa kanyang kamay, sa paggalaw ni Lance sa sandaling ito, malamang na mamatay siya, hindi nakakagulat na nang ahas siyang gawin ito. Kalabanan ng kanilang Yi-Clan, sa kasamaang palad, sayang ang lahat. Pinunasan ng ninuno ng Yi-Clan ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, at isang itim na screen ang lumitaw sa kanyang harapan, na agad na pinalaki. Boom! Ang espadang ito ni Lance Heaven and Earth ay tumama sa itim na screen na iyon, at tila isang maputik na baka na pumapasok sa dagat na walang ripple. Nagulat si Lance, ang itim na screen na iyon ay talagang isang pseudo-immortal na sandata, ang Blackwater Pearl. Gaya ng inaasahan, ang kasalukuyang lakas ng pag-atake ni Lance ay walang halaga sa harap ng kanyang pseudo-immortal na sandata, salamat sa naunang pag-iisip ni Lance na kaya niyang harapin ang ninuno ng I-Clan sa pamamagitan ng pagtungtong sa ikalimang yugto ng Tribulation, isang walang muwang na pag-iisip. Sa sandaling ito, ang palad ng I-Clan Ancestor ay tumaas at bumagsak, at ang itim na screen ay tila biglang naging ngipin at kuko, na labis na bumaril patungo sa Lance. Munting apoy! Sigaw ni Lance, sa ngayon kailangan ni Lance na gumamit ng pagkakataon na maubos ang kanyang bimbo breath, kung hindi, tiyak na mamamatay siya. Gayunpaman, sina Lance at Little Fire na siyang hiningang iyon ang unang gagamitin. Nadama ni Lance na dapat niyang gamitin muna ang Little Fire. Narinig ni Little Fire ang sigaw ni Lance at agad na naintindihan. Buzz! Nang makita ni Little Fire na pumapatay ang itim na patak ng tubig na iyon, ayaw na niyang isipin iyon, isang hininga ang marahas na lumabas, sa katunayan ay nagmamadali ito, at parang sinusubukan niyang iligtas ang kanyang sarili. Sariling buhay. Boom! Ang hininga na ibinuga ng Little Fire ay parang isang malaking kamao, at bumangga ito sa hampas ng Blackwater Pearl. Naglabas ng nakakagulat na pagyanig ng lupa, ang lupa ng buong Endless Gate, ay bumagsak at bumagsak, na nagpapakita kung gaano kalakas ang epekto ng isang ito. Ang mga mag-aaral ng ninuno ng Y ay nagsikip at siya ay nagpawis ng malamig na takot, ngunit sa sumunod na segundo, ang kanyang pseudo-immortal na sandata, ang Blackwater Pearl, ay tila sumailalim sa marahas na kaguluhan at agad na binawi pabalik sa kanyang katawan. Puff! Ang ninuno ng Yi-Clan ay bumulwak ng isang subo ng dugo ng napakalakas kaya ang buong katawan niya ay parang umiikot ang langit. Gayunpaman, kung tutuusin, ang hininga mula sa maliit na apoy kanina ay hindi tumama sa kanyang katawan, bumangga lamang ito sa kanyang itim na butil ng tubig sa isa't isa, kaya ang ninuno ng I-Clan ay nagluwa ng isang subo ng dugo at pagkatapos. Panay ang lakad niya, kapos na sa hininga. Si Lance at Little Fire, sa ngayon, ay nabuhay. Kuya Lance, bakit hindi pa siya patay? Abala si Little Fire. Crap! Hindi tumama sa katawan niya, damn it, hindi ko akalain na magiging ganito kahirap. Si Lance ay may pinong pawis sa noo, bagamat nagtataglay sila ng 2 subo ng chi na maaaring pumatay sa ninuno ng Y, mahirap. Para tamaan ang katawan niya. Masyadong nagmamadali ngayon, at hindi ako nakahanay. Ang kanyang pseudo-immortal na sandata, ang Blackwater Pearl, ay masyadong malakas, at kung hindi ko hinayaang tamaan mo ang hininga ni Chi sa tamang panahon, patay na tayong dalawa. Ano ngayon, isang hininga na lang ang natitira sa iyo, kung hindi natin tamaan ang katawan niya, ay gagawin natin. Huwag kang magsalita, walang babalikan mula sa pagyuko. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin. Ang kahirapan ng pagpatay sa I-Clan Old Ancestor ay lumampas sa inaasahan ni Lance.
Ang I-Clan Old Ancestor ay tumingin kay Lance na may maputlang mukha. You guys? How could you? What was that you just sent out? Bahagyang namuti ang labi ng ninuno ni Yi habang nagtatanong, bagamat hindi pa siya nito tinamaan ng pisikal ngayon, ito ay nagbigay sa kanya ng malubhang pinsala. Ngumuso si Lance, matandang aso Yi, ngayon ay mamamatay ka. Nang inig ang mukha ng ninuno ng Yi Clan, at sa sumunod na segundo, nakaramdam ng matinding galit na siya, isang lalaking may pseudo-immortal na sandata, ay nakaranas ng kaunting pagkawala. Sa malayong kalangitan, ang 9 na half-immortals ng Yi Clan, nang makitang medyo namutla ang mukha ng kanilang ninuno, hindi nila maiwasang matarante kung paano nila mapapatay ang isang Lance sa sobrang pagsisikap. Nagpalitan ng tingin sina Lance at Little Fire. Agad na ibinuka ni Little Fire ang kanyang bibig at nag-spray ng isang subo ng apoy patungo sa ninuno ng Yi. Umuungol. Ang buong kalangitan, libu-libong metro sa lahat ng direksyon, ay nagngangalit na apoy. Muli ring ipinadala ni Lance ang kanyang pinakamalakas na espada sa parehong sandali. Ang langit at lupa ay walang hangganan, isang tibak ng karagatan. Ang ninuno ng Y ay natarante at pinagtibay ang kanyang mga kamay, ang mga itim na patak ng tubig ay parang bula ng tubig, na mahigpit na pinuprotektahan ang kanyang buong gilid. Ang two flame void fire ng Little Fire ay hindi man lang makalapit sa ninuno ng Y, lahat sila ay naharang ng kanyang itim na butil ng tubig. Ang Heaven and Earth Peerless Kanghai Sword ni Lance ay bumaril sa itim na butil ng tubig sa bilis ng liwanag. Alon. Tila isang patak ng tubig ang nahulog sa pool, ngunit ang napakalakas na espada ni Lance ay nagpadala lamang ng alon. Ang matandang ninuno ng Wise braced kanyang itim na patak ng tubig bibig at nagbigay ng isang mapang uyam. Gayunpaman, hindi ito ang layunin ni Lance. Nakalapit na si Lance sa loob ng 10-10 metro mula sa ninuno ng I-Clan sa pamamagitan ng paggamit ng Heaven and Earth's Infinite Kanghai Sword, at kahit na ang kanyang espada ay walang epekto sa pagtapik sa mga butil ng itim na tubig, ang sumunod na segundo ni Lance, ay malakas na tumama sa hininga sa kanyang katawan. Ang hakbang na ito ang pinakalayunin ng pag-atake ni Lance sa pagkakataong ito. Kung nabigo siyang patayin ang kalaban sa pagkakataong ito, ang pagkakataon ay ganap na nawala. Ang ninuno ng Y, na nakahawak sa Blackwater Pearl, ay natigilan nang malaman niya na si Lance ay mabangis na nabugbog ang hininga ng hanging iyon, sa pag-aakalang ang malakas na hininga na kakatapos lang niya ay ang Little Fire. Sa pag-aakalang ito ang kakaibang galaw ni Little Fire. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kahit si Lance ay makakapaglabas ng napakalakas na hininga. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang ninuno ng Yi Clan ay maaari lamang umasa na ang kanyang Blackwater Pearl ay mababantayan siya ng mahigpit sa sandaling ito, ngunit wala siyang gaanong tiwala sa kanyang puso, dahil ngayon lang niya nalaman ang kapangyarihan ng hiningang iyon, at hilaw. Ibinalik sa kanyang katawan ang pseudo-immortal na sandata. Boom! Huli na ang lahat, at nagkaroon ng isa pang hindi kapani-paniwalang marahas na banggaan. Ang chi ng Behemoth Beast at ang Blackwater Pearl ay nagbanggaan. Sa halos isang segundo, ang itim na butil ng tubig ng ninuno ng I-Clan ay hindi na makayanan ang napakalakas na puwersa. Bang! Agad na bumukas ang butil ng itim na tubig at bumaon sa katawan ng ninuno ng I-Clan. Agad na sumigaw si Lance, ngayon din. Pagkatapos sabihin iyon, ang matagal ng sinadya, dulo lahat na espada ni Lance ay ipinadala. Ang langit at lupa ay walang limitasyon, mamatay. Sa sandaling binuksan ni Lance ang Blackwater Pearl at wala pang oras na bawiin ito sa katawan ng lumang ninuno ng I-Clan, ang Infinite Sword ng langit at lupa ay bumasag sa loob ng I-Clans. Ang bungo ng matandang ninuno. Sa sandaling hiwain ang bungo ng ninuno ng I-Clan, tila muling bumukas ang langit at lupa, at tila biglang huminto ang oras. Ang ninuno ng I-Clan, na nakabukas ang kanyang mga kamay ngunit hindi na kayang hawakan ang maito, ay tumingin kay Lance na may hindi makapaniwalang mga mata. Tang! 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 Hindi alam ng ninuno ng I-Clan kung ano ang gusto niyang sabihin, at hindi ito sinabi ni Lance ng 3 beses. Sa malayong kalangitan, ang 9 na kalahating immortal ng I-Clan ay sumirit, Old Ancestor. Hindi. Hindi pwede. Matandang ninuno.
Sa hiyaw ng siyam na half-immortals na iyon, at sa hindi makapaniwalang mga mata, ang ninuno na kanilang ipinagmamalaki, biglang nanghina ang mukha nito, na parabang natapos na ang lahat, mula sa isang tao, hanggang sa isang bangkay na lumulutang sa hangin. Ang siyam na kalahating immortal ng Yi Clan ay pinunit ang kanilang mga puso at umungal, isang dagindong na lubhang nakakabigo at masakit. Kung ano ang ibig sabihin ng pagkamatay ng kanilang ninuno, hindi sila naglakas loob na isipin iyon, sa ngayon, ang tanging magagawa lamang nila ay umungol. Lubusang gamaan ang loob ni Lance. Phew, patay, sa wakas ay napatay ang Ice-Old Ancestor. Naramdaman ni Lance ang kanyang sarili na gamaan ang loob, hindi sa siya ay talagang gamaan, ngunit ang pagpatay sa I-Clan Ancestor na ito ay talagang hindi madali, sina Lance at Little Fire ay parehong inilagay ang kanilang buhay sa kanilang sinturon ng pantalon. Kaya sa sandaling ito ay nagtagumpay, nakakaramdam ng isang pakiramdam ng pagdiriwang at isang nakaka-relax na katawan. Sa sandaling iyon, sumigaw si Little Fire, kapatid na Chen, huwag ka pa ring magpahinga, pseudo-immortal na sandata. Sabay-sabay na reaksyon ni Lance. Oo, sa sandaling ito, ang ninuno ng Y ay patay na, ang kanyang pseudo-immortal na artifact, ang Blackwater Pearl, ay naging isang walang master na bagay, dapat itong alisin kaagad at kaagad ni Lance. Si Lance ay nagmamadaling umakyat, isang itim na butil, na lumulutang sa itaas ng bangkay ng I-Clan Ancestor. Sa pagitan, hinawakan ng kamay ni Lance ang itim na butil. Ha. Si Lance ay nagpakawala ng malakas na tawa, at mula noon, si Lance ay mayroon ding pseudo-immortal na sandata. Bumaling ang tingin ni Lance sa malayong kalangitan, kung saan ang siyam na kalahating immortal ng Yi Clan ay nagdaldalan at tumawa, at ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, ikaw na ang pagkakataon. 1887. Ang siyam na I-Clan half-immortal sa malayong kalangitan ay nanginginig nang makita nila ang titig ni Lance na bumaril sa kanila. Run! Sigaw ng isa sa kanila, kaya biglang tumakbo ang siyam na half-immortals. Ngumuso si Lance, tumatakbo pa rin, ang iyong Yi Clan ay opisyal na nawala mula ngayon, titingnan ko kung saan ka matatakbuhan. Little Fire, one-stop service. Oo, Kuya Lance. Agad silang hinabol ni Little Fire, at syempre, sabay-sabay silang hinabol ni Lance. Sa isang kisap mata, naabutan ni na Lance at Little Fire. Ibinuka ni Little Fire ang kanyang dagwang bibig at sumigaw, isang serbisyo ng dragon, Baohua. Phew! Nilamon ng napakalaking apoy ang siyam na half-immortal na iyon. Matapos lumipas ang apoy, wala nang natira. Ha. Tumawa ng malakas si Lance. Congratulations, Brother Lance, para sa pagkuha ng pseudo-immortal artifact at malapit nang maging isa sa mga pinuno ng Seven Seas. Si Little Fire ay abala sa pagbati. Sinabi ni Lance, Little Fire, humanap muna ng lugar, kailangan kong tunawin ang pseudo-immortal artifact. Kapag natapos ko na itong tunawin, pupunta tayo sa Seven Seas at lipulin ang I-Clan. Good. Tumanggaw si Little Fire na puno ng pag-asa. Agad na sumugod si Lance sa mga guho ng Endless Gate, nakakita ng isang random na wasak na bulwagan, at umupo upang pinuhin ang mga pseudo-immortal na artifact. Ang pseudo-immortal artifacts ay hindi masyadong madaling pinuhin, kailangan ni Lance na magsikap, ngunit hindi rin ito ganoon kahirap. Makalipas ang halos kalahating oras, itinuring na ganap na ginawa ni Lance ang Blackwater Pearl sa kanyang artifact. Gumalaw ang isip ni Lance, at biglang may lumitaw na itim na screen sa kanyang harapan, na naging isang butil ng tubig. Matapos pinuhin ni Lance ang Blackwater Bead, ang bagay na ito ay magic weapon ni Lance, magagamit ni Lance ang Blackwater Bead para sa lahat ng uri ng pag-atake, syempre, ang Blackwater Bead ay mayroon ding sariling katangian, ang attribute na dala niya. Ang pinakakampi ay ang pagtatanggol. Sige, lubusan kong nilinis ang Blackwater Bead at natutunan kung paano gamitin ito, maaari na tayong magtungo sa Seven Seas. Tumayo si Lance. Kuya Lance, papunta sa Seven Heavy Seas, narinig ko na kailangan mo ng isang uri ng susi. Binitiwan ni Lance ang kanyang kamay at naglabas ng isang token na napaka-primitive. Sa tingin ko ito ang tinatawag na susi, natagpuan ko ito mula sa ninuno ng Yi.
Kung gayon ano pa ang hinihintay mo, umakyat ka sa Seven Seas at sirain ang Yi Clan. Sigaw ni Little Flame. Si Lance at Little Fire ay bumangon sa langit. Ang daanan patungo sa Seven Heavy Seas, sa kalaliman ng kalangitan, mayroong katulad na teleportation formation na kailangang magkaroon ng isang susi upang ma-activate. At ngayon, sa Seven Seas, ang Ancestral Hall ng I Clan. Isang liwanag ng buhay na inilagay sa pinakamataas, sa isang punto, tahimik na nawala. Ang katulong na nagbabantay sa Ancestral Hall ay tumingin sa napatay na liwanag at ang kanyang buong katawan ay hanggal. Oh my God, this must be blurred of the eyes. Ang lingkod na iyon ay kinusat ang kanyang mga mata sa abot ng kanyang makakaya, ngunit ang dalawang ilaw na nauuna at pumapangalawa sa pila ay laging nakapatay. Tapos na, lalabas na ang mga mas mabuting tumakbo muna ako. Ang katulong na iyon, na hindi man lang pumunta sa death knell at ibinagsak ang kanyang wallis at tumakbo palayo, ay talagang walang puso. Kung siya ay tumawag ng death knell in time, makakapagpadala man lang siya ng mensahe sa I Clan, para ang I. Agad na gumawa ng countermeasure ang clan, maaaring maglipat ng tulong o makatakas sa oras. Hindi nagtagal ay dumating si Lance sa Seven Seas, at nang makapasok siya sa Seven Seas, naramdaman niya ang makapal hanggang medyo malagkit na aura. Wow! Ang aura na ito ay sapat na, hindi nakakagulat na ang daming kalahating immortal sa dagat ng pitong langit. Ang paglilinang ng half-immortals ay hindi ganoon kahalaga kung gaano karaming aura ang kailangan nila. Wala namang masama doon, pero sa sobrang aura, at least mas marami na ang nakakultivate hanggang sa ika-9 na yugto ng Mahayana, at pagkatapos, mas marami na rin ang nakatuntong sa kapigatian. Sige, alamin mo kung nasaan ang Yi Clan. Lumipad si Lance sa himpapawid ng Seven Heavy Seas, na maliit ang sukat at binubuo ng kabuoang 4 na kontinente, kung saan, ang pinakatimog na kontinente ay nahahati sa 5 rehiyon ayon sa Timog Silangan at Hilagang Kanluran. Kung hindi ako nagkakamali, ang 5 rehiyon ng gitnang kontinente ay mga teritoryo ng 5 pangunahing kapangyarihan ng Seven Heavy Seas, ngunit alin sa 5 rehiyon na ito ang Yi Clan. Sinabi ni Lance, nandito na tayo, at natatakot pa rin kami na ang mga labi ng I Clan ay hindi makatakas. Tingnan muna natin kung ano ang Seven Seas. Ang pinakatimog na kontinente ay nagpatuloy sa Hilaga, Silangan, at Kanluran, na may 3 magkakahiwalay na kontinente. Ang 3 kontinenteng ito ay mas malayo ang pagitan. Mukhang may iba pang puwersa sa Seven Heavy Seas bukod sa 5 pangunahing kapangyarihan. Sabi ni Lance. Obvious naman, you see, the 5 major powers have combined to dominate one continent, parang hindi yung 5 major powers ang pinakamalakas sa Seven Seas, may powers na mas malakas pa sa 5 major powers. Bueno, maaari na nating tanggapin ang ating teritoryo. Sabi ni Lance. Pagkatapos sabihin iyon, si Lance ay lumusot pababa sa pinakatimog na kontinente mula sa taas. Casual na dumaong si Lance sa isang mataong lungsod. Excuse me, saan ang lugar na ito? Tanong ni Lance sa isang lalaki sa distraction stage. Hoy, kakaiba kayo, bakit hindi nyo alam kung saan ang lugar na ito? Ito ang Nooklan, Noling City, hindi ba kayo mula sa aming Nooklan? Yung lalaki. Tumingin kay Lance at Little Fire na nalilito. Sinabi ni Lance, ang tanga ay isang Nosferatu. Nagulat yung lalaking yun, tapos may bahid ng galit yung mukha niya. Sino ba tong dalawang ta? Saan ba galing yun? Hindi pa sapat na mag-inquire kung saang lugar ta. Sabi nga nila ang tanga. Ay ang isa na mula sa Nooklan, hindi ba na tinatawag silang mga tao ng Nooklan na tulala? Nagtanong si Little Fire, sabihin mo sa akin, paano nakarating doon ang mga Ismien? Sino kayo? Dapat hindi kayo galing sa Seven Seas, dapat nagpuslit lang kayo mula sa Six Seas. Isusumbong ko kayo at huhulihin, bawal ang hamak na immortal na magsasaka ng Sixfold Sea. Na pumasok sa isang sagradong lugar tulad ng Sevenfold Sea, at pinapayagan lamang na pumunta dito kung may pahintulot ng 5 dakilang pamilya. Sigaw ng lalaki sa divide stage. 6 na dagat bilang mababang immortal na magsasaka. Bang! Sinampal ito ni Lance. Munting apoy, mauna ka na. Mabuti.
Si Lance at Little Fire ay agad na nawala at nakarating sa isang kalye na ilang libong metro ang layo. Sinabi ni Little Fire, ang 5 mahusay na kapangyarihan, sila ay umuunlad dito sa loob ng milyon-milyong taon, kahit 10-10 milyong taon, ang populasyon ng kanilang pamilya, natatakot ako na ito ay ilang daang milyon. Well, sigurado iyon. Itong lungsod na kinaroroonan natin ngayon ay isang tiyak na maliit na bayan ng Nooklan, isa sa mga sangay ng pamilya, ang populasyon na ito ay masyadong marami. 1888. Kung ganoon ay medyo mahirap para sa amin na pauksain ang Yi-clan, natatakot ako na ang Yi-clan din, mayroon ng populasyon na ilang daang milyon, saan tayo makakapatay ng napakarami. Patayin mo lang ang ilan sa mga nangungunang brass, iyong mahihina, at itaboy sila sa sixes. Ang higit na ikinababahala ko ngayon ay ang ating Endless Gate, na may kabuuang mas mababa sa 10,000 katao, paano natin mapapamahalaan ang gayong isang malaking teritoryo na may kakaunting tao. Ang populasyon ay natural na lalago habang dahan-dahan itong lumalaki. Nagpatuloy si Lance sa pagtatanong, at sa wakas, dumating si Lance sa teritoryo ng Yi-clan. Ang teritoryo ng I-clan ay nasa timog kanlurang rehiyon ng pinakatimog na kontinenteng ito. Ang Yi-clan ay umunlad sa rehiyong ito sa loob ng 10-10 milyong taon, at sa ngayon, ang populasyon ay lumampas na sa 800 milyon, na may kabuuang 32 lungsod, kung saan, ang pinakamaunlad na lungsod ay ang kanilang punong tanggapan ng pamilya. Si Lance at Little Fire ay papunta na ngayon sa headquarters ng Yi-clan. Hindi nagtagal bago dumating sina Lance at Little Fire sa punong tanggapan ng Yi-clan, na may populasyon na mahigit 100 milyon, at mga bahay at gusali na walang katapusang kahanga-hanga at masagana. Sinabi ni Lance, munting apoy, paano mo ito papatayin? Paano kung dragon lang, bababa na lang ako ng apoy, at wala pang kalahating oras, sisiguraduhin kung masusunog sa lupa ang I-clan. Never. Hindi naman sa naaawa ako sa buhay nila, pero kapag nasunog ka, isang magandang gusali ang nawasak lahat, at mamaya na natin itatayo, wala tayong lakas ng tauhan dito, kaya lang. Gumamit ng iba pang handa. Kung ganoon ano ang sasabihin mo? Sumigaw si Lance, lahat ng mga tao ng Yi-clan makinig, patay na ang ninuno mo, kung ayaw mong mamatay ngayon, umalis ka kaagad dito, lumuhod sa langit at tanggapin ang hatol ko. Ang sigaw ni Lance ay narinig ng buong punong tanggapan ng Yi-clan. Maraming tao ang walang ideya kung ano ang nangyayari, ngunit ang malalakas na half-immortals ng Yi-clan ay sumugod sa unang pagkakataon. Sa loob ng ilang segundo, 12-12 half-immortal powerhouses ang lumipad sa kalangitan at pinalibutan si Lance at Little Fire. Sino kayo? Bakit ninyo sinisiraan ang aking ninuno, na malinaw na hinahabol ang isang mababang aso sa 6 na dagat? Umuungal ang isang matandang lalaki sa ika-4 na yugto ng Tribulation. Ngumuso si Lance, ang pangalan ko ay Lance, kagagaling ko lang sa Sea of Sixfold. Ah, ikaw si Lance. Biglang nagulat ang 12-12 half-immortals, alam nilang lahat na ang kanilang ninuno ay pumunta sa Six Seas upang patayin ang isang lalaking nagngangalang Lance, na si Lance ay nagtago sa dagat ng kamatayan, ngunit, hindi nila inaasahan na ang lalaking ito ay si Lance. Paano ka magiging Lance, kung ikaw si Lance, pinatay ka na sana ng ninuno ng pamilya ko? Sinabi ni Lance, ang ninuno ng iyong Yi ay patay na, ito ang kanyang pseudo-immortal na sandata, ang Blackwater Pearl, at ito ay pag-aari ko na ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, pinakawalan ni Lance ang Blackwater Bead. Ano? Oh my God, ito talaga ang Blackwater Bead, ang pseudo-immortal artifact ng ating ninuno. Sa sandaling ito, tumakbo ang isang miyembro ng angkan mula sa malayo na sumigaw, grabe, namatay ang liwanag ng buhay ng ating ninuno. Kasabay nito, isang malungkot na death knell ang nagmula sa direksyon ng Ancestral Hall ng Yi-clan. Dang! 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 Ang bawat tunog ng funeral bell ay labis na nagdadalamati at malungkot. Ngumuso si Lance, ngayon mo lang natuklasan na patay na ang ninuno. Sa sandaling ito, 12-12 half-immortals ang biglang naging tanga, at wala na silang anumang pagdududa tungkol sa biglaang pagdating ng dalawang lalaki. At talagang pinatay ang kanilang pamilya ni Nuno. Bumantong hininga si Little Fire, kung ano ang ninuno ng iyong pamilya, ngayon ay sa kuya ko na. Okay,
Wala kami dito para ipaalam sa iyo na ang ninuno mo, at ang siyam na half-immortals na tumulong sa paghuli sa amin sa Six Seas, ay patay na lahat, at nandito na tayo ngayon para tanggapin ang teritoryo. Tanggapin ang teritoryo. Kung hindi, ang iyong ninuno, pati na ang patriarch, ay patay na, mayroon pa bang dahilan para sakupin mo ang lugar na ito? Noong una, gusto naming lipulin ang Yi clan, ngunit, hindi namin inaasahan ang populasyon ng Yi. Ang clan ay lumago sa daan-daang milyon, ang aming malaking kapatid ay maawain at ayaw pumatay ng napakaraming tao, kaya maaari mong sabihin sa amin kung ano ang dapat naming gawin. Ang buong punong himpilan ng Yi clan, nang marinig ang death knell, ay sumigaw ng sakit, tumayo si Lance sa hangin, ang kanyang mga tainga ay puno ng pag-iyak. Ang 12-dosenang kalahating immortal na nakapaligid kay Lance noon ay umiiyak at umiiyak. Si Lance at Little Fire, saglit, ay hindi pinansin. Hey, nagkamali ba kayo? Nandito kami para lipulin ang pamilya, umiiyak ka lang at hindi pinapansin, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Little Flame. Gayunpaman, ang mga kalahating immortal, na hindi nakikinig, ay napaungol at umiyak. Kuya Lance, ano ang dapat nating gawin? Ito ang unang beses na makatagpo tayo ng ganitong sitwasyon, bakit hindi natin hintayin na matapos muna silang umiyak at maging matatag ang kanilang emosyon bago natin sila lipulin? Si Lance ay hindi nakaimik, Dam, ang pagpuksa ay kailangang maghintay hanggang sa ang kanilang mga emosyon ay maging matatag, maliit na apoy, isang hininga ng apoy, unang lipulin ng grupong ito ng mga kalahating immortal. Kuya Lance, medyo wala akong magawa sa ganitong sitwasyon umiiyak pa rin silang lahat, papatay lang tayo ng tao, hindi ba masyadong hindi makatao? Malungkot na sinabi ni Lance, sige, hayaan mo muna silang umiyak, haharapin natin sila kapag tapos na silang umiyak. Gusto kong makita kung ano ang gusto nila. Si Lance ay sumugod mula sa langit patungo sa isa sa mga pinakamagagandang bulwagan ng I Clan. Si Lance at Little Fire ay nakaupo sa Grand Hall, at kumain sila ng iba't ibang prutas sa hall na parang nasa sarili nilang bahay, pati na rin ang pag-inom ng tsaa. Ang mga iyak na nangyari sa Yi clan, syempre, ay mabilis na kumalat sa susunod na lugar, ang Yong clan. Si Lance at Little Fire ay walang pidgel na nakahiga sa pangunahing bulwagan nang may sumigaw mula sa langit sa labas, sino, lumabas sandali. Si Little Fire ay abala sa pagsasabing, Brother Lance, tinatawag ba tayo nito? Isang napakalakas na momentum ang biglang dumating mula sa langit. Sinabi ni Lance, kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na isang malakas na tao mula sa isa sa iba pang mga pamilya, na nakarinig na ang ninuno ng I Clan ay namatay at sumugod dito upang panoorin ang kasiyahan, o, na may ilang layunin. Little Fire, labas tayo. Gagawa ba sila ng move sa atin? Mahirap ay garantiya na hindi ito mangyayari, lumabas ka muna. Kumurap si Lance at nagmamadaling lumabas ng palasyo, nakatayo sa kalangitan, at sigurado, maraming kalahating immortal sa kalangitan, ang isa sa kanila ay nasa ika-8 yugto ng tribulation. Ngumiti si Lance at nagsabi, sino ang iyong kamahalan? Ano ang nagdadala sa iyo sa aking endless gate? Ngumuso ang isa sa kalahating immortal, tangible gate. Ito ang Yi clan. Ngumiti si Lance, mula ngayon, ito na ang Endless Gate, ang lugar ng aking Lance, kahit na napakaraming tao pa rin mula sa Yi clan ang naninirahan dito, buti na lang mabait ako at hindi ko pa sila itinaboy. Hindi mo ba iuulat ang iyong kasaysayan? Makinig ka, kapitbahay tayo ng I Clan, ang Yong clan. Oh, pagkatapos ay magiging kapitbahay na tayo sa Endless Gate mula ngayon, mga kapitbahay, hello. Nakangiting sabi ni Lance. 1889. Gayunpaman, para sa kanila, ang pagiging nakangiti ni Lance ay isang senyales na hindi niya sila sineseryoso. Ang ika-8 yugto ng kapigatian ng Yong clan ay nagsabi, ikaw si Lance, narinig ko kanina na pinatay mo ang ilang angkan ng Yi clan sa Six Seas, at maging ang patriarch ng Yi clan, at para doon, si Yi Dingkang ay personal na pumunta sa patayin kita. Sabi ni Lance, eksakto. Sinabi ng ika-8 yugto ng Yong clan, Yi Dingkang, patay na talaga siya. Or else, kung hindi ako patay, maaari ko bang nakawin ang kanyang pseudo-immortal na sandata, ang Blackwater Pearl? Kung hindi ako patay, maaari akong pumunta dito at sakupin ang teritoryo.
Maaari ka bang umiyak dito? Og. Napabuntong hininga ang ikawalong utos ng transmigrasyon ni Yongxi, na para bang hindi siya masaya para kay Yideng Kang. Sinabi ni Lance, dahil magkapitbahay tayo dito, kung gayon tayo ang mga bisita ng ating Endless Gate, Senior Dawist, bakit hindi ka pumasok sa Diamond Great Hall ng Endless Gate ko at maupo? Itinuro ni Lance ang karamihan napakagandang bulwagan at sinabi. Isang kalahating immortal mula sa iyong clan ang Bamulong, maliwanag na iyon ang Grand Hall ng banal na ninuno ng Yi Clan. Pa! Agad na tumama si Lance at sinampal ang mukha ni Yong na half-immortal habang sinabi ni Lance, ngayon ako ang master dito, sabi ko ito ay ang Diamond Great Hall, ikaw ay isang tagalabas, na nagbigay sa iyo ng lakas ng loob. Para tumuro at minisyon dito. Tinakpin ng half-immortal ng Yong Clan ang kanyang maalab na mukha at galit na tumingin kay Lance, at sa wakas, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa kanilang ninuno. Ang natitira sa half-immortals ng Yong Clan ay labis na nagalit nang makita ang kanilang mga kababayan na sinampal ni Lance, at ang kanilang ninuno dito ay naglakas loob na sampilan din ang mukha ng kanilang mga kababayan. Old Ancestor, tingnan mo? Itong si Lance? Pinatay lang niya si Yideng Kang, at sinampal niya lang ang may-ari ng lugar na ito, at sinampal lang ni Yong si Yong para kay Yideng Kang. Tumingin ang half-immortals ng Yong Clan sa kanilang ninuno. At sinabing, ang nasample ni Lance ay tinatawag na Yong. Sa sandaling ito, ang ninuno ni Yong Clan ay sobrang putla, sinampal ni Lance ang kanyang angkan sa kanyang harapan, at kinakausap siya ni Lance na may hip-hopping, mayabang na posture, hindi ito naglalagay ng kamay sa kanyang mga mata. Lance, sinampal mo ang kalahating immortal ng aking angkan, ito ba ay kawalan ng konsiderasyon? Sabi ng ninuno ng Yong Clan sa malalim na boses. Ngumiti si Lance, pasensya ka na, kapitbahay, itong angkan mo ngayon lang, nakakainis talaga, pinangalanan ko lang ang Damn Great Hall, kailangan niyang sabihin na ito ang Sacred Ancestor Hall ng Yi Clan, sa tingin mo ba makakasama ako? Good mood? May problema ako? Once na bad mood ako, hindi ko na makontrol ang pananakit ng tao. Lance, mas mabuting huwag kang mag-hip-hop at mag-inyang sa harap ko. Bagamat pinatay mo si Yideng Kang, hindi ibig sabihin na maaari kang maging mayabang sa harap ng aking Yong Clan. Si Yideng Kang ay ang pinakamahina sa 5 nagtataglay ng pseudo-immortal na armas. Ngumiti si Lance, intindihin, malakas ka at nagpahayag ako ng takot. Ikaw. Nanlamig ang mukha ng ninuno ng Yong Clan, sinabi ng bibig ni Lance na natatakot siya, ngunit kahit paano mo ito tingnan, ipinapahiwatig nito na hindi siya natatakot. Sa kalangitan, ang ilang kalahating immortal ng Yong Clan ay tumingin lahat sa kanilang ninuno na may nagninangas na mga mata, si Lance ay napakayabang, lahat sila ay nagnanais na ang kanilang ninuno, ay maaaring gumawa ng hakbang upang turuan si Lance ng leksyon, mas mabuti pa, pumatay. Si Lance, agawin ng Blackwater Pearl, at nagtataglay ng 2 pseudo-immortal artifact, kung gayon ang kanilang Yong Clan ay magiging mas malakas pa. Gayunpaman, may mga alalahanin din ang ninuno ng Yong Clan. Ngumiti si Lance, makapangyarihang mga kapitbahay, huwag sa langit. Songgan tumayo ka pumunta ka at umupo sa aking Tang Dynasty Palace. Napakalakas mo, kung hindi ka uupo sa bahay ko, hindi ba ako mawawala ng mukha? Ngumuso ang ninuno ni Yong Clan, Lance, mas mabuting kumilos ka, at pati na rin, patay na si Yideng Kang, inosente ang Yi Clan, mas mabuting huwag mong saktan ang mga inosenteng miyembro ng Yi Clan na ito. Ang ninuno ng Yong Clan ay lumipad palayo kasama ang isang iling ng kanyang manggas. Sa huli, si Lance at ang ninuno ng Yong Clan, ay hindi nag-away. Tiningnan ni Lance ang ninuno ng Yong Clan na lumipad pati na rin ang ilang kalahating immortal ng Yong Clan, umangat ang mga sulok ng kanyang bibig at ngumuso siya, what the hell? Kuya Lance, ang mga taong iyon mula sa Yong Clan ay sobrang nabalisa ngayon. Kaya paano kung hindi sila masaya, ngunit hindi sila nang ahas na gumawa ng anuman? Kuya Lance, ang sarap lang ng sampal na binigay mo, pero hindi ka ba masyadong confident sa pakikitungo sa ninunong Yong Clan na yan paano ka pa maglalakas loob na tamaan ang isa nilang tauhan? Umiling si Lance, Mali, sa katunayan, ang bawat ninuno ng Seven Seas ay hindi ganoon kadaling pakitunguhan.
Pinatay lang namin ang pinakamahinang Yidingkang, bagamat itong ninuno ng iyong clan, na pangalawa sa huling ranggo, ay hindi ganoon kadaling harapin. Ang pseudo-immortal na sandata na taglay ng ninuno ng iyong clan ay ang Sky Eagle, at ang Sky Eagle ay napakalakas na wala itong solusyon, at wala akong tiwala dito. Then why are you still messing with him? Sa ganitong sitwasyon, lay low muna tayo hindi pa nga tayo nakakatapak sa 7 Seas. Ngumiti si Lance. Mali ang mag-lay low, pinatay lang natin si Idinkan, dapat magalit sila, tutal mas maganda ang relasyon nila ni Idinkan kumpara sa atin. Kung tayo ay mananatiling mababa, hihikayatin natin ang kanilang kayabangan at atakihin pa tayo. Pero kung we are stronger and not afraid to fight them viciously, they will have to wait it instead. After all, Idinkan was just died and they have to be careful with their own lives. Minister, kung gayon nasa medyo delikadong posisyon pa rin tayo ngayon sa 7 Seas. Oo. Napatay namin si Idinkan sa tulong ng dalawang hininga ng hangin ni Bimbo, at bagamat mayroon din akong Blackwater Pearl ngayon, walang paraan upang malaman kung sino ang mas malakas o mas mahina sa isang labanan sa iba pang apat na may pseudo-immortal na armas. Higit sa lahat, kung magkapit kamay ang apat pang ninuno para patayin tayo, matatalo tayo. Nako, sana hindi mangyari yon. Sa sandaling ito, malamig ang tingin ng iyong clan ancestor na lumipad na. Old Ancestor, si Lance ay napakamayabang ngayon lang, pinatay lang si Yidingkang, napakasungit niya sa amin, bakit hindi mo gawin? Sabi ng isa sa mga iyong clan half-immortals. Bangantong hininga ang iyong clan ancestor, gawin mo, sa tingin mo ba napakasarap tapusin, madali mo bang gawin kapag naabot mo na ang level natin, paano kung matalo ka? Tingnan mo ang mga anong klaseng katapusan ang naghihintay sa kanila kapag namatay na ang kanilang ninuno. Ang Lance na iyon ay nangahas na maging mayabang, tiyak na nasa puso niya ang kanyang puso, at bukod pa, pinatay niya si Idinkan, kaya mas mabuting huwag na lang gawin ito maliban kung ito ay talagang kinakailangan, o kung hindi, kailangan mong tiyakin na maaari kang manalo kung gawin mo. Malamig ang tingin ng ninuno ng iyong clan. Tumingin si Lance sa tumitilaok na clan at sinabi sa, munting apoy, babalik tayo ngayon sa 6 Seas. Bakit? Wala pa sa kanila ang nakakatanggap ng teritoryo natin. Walang makakatakas sa teritoryo, kung wala na, dapat malaman din ito ng 3 pang dakilang pamilya sa lalong madaling panahon, at maaaring pumunta pa dito tulad ng ninuno ng iyong clan. Ngayon ang sitwasyong ito ay lalong madaling mag-away, kapag sila ay nag-aaway, sila ay malamang na magsanib puwersa para harapin ako, kaya umalis muna tayo, kailangan nating hanapin si Talia at ang iba pa, at asikasuhin din ang usapin ng 6 Heavy Sea. Okay, naririnig kita. 1890. Hindi nagtagal ay bumalik sina Lance at Little Fire sa 6 Seas. Nang bumaba si Lance at Little Fire sa Tangji Gate ng 6 Seas, ang Tangji Gate ay puno ng mga tao, at halos lahat ng immortal na magsasaka mula sa buong 6 Seas ay pumunta sa Tangji Gate. Hoy, bakit napakaraming tao ang dumarating sa Endless Gate? Natarante si Little Fire. Sinabi ni Lance, wala pang isang araw, pinatay namin ang Clan ancestor dito, napakasensado ng eksena, syempre naalarma ang buong 6 Seas, kaya sumugod sila rito, walang masama doon. Nagbalik na si Gate Master Lance. Sa lupa, may nakakita kay Lance at Little Fire na bumalik at sumigaw. Lahat ay tumangala sa langit na may pagpipitagan at pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Mabilis silang pumunta sa Endless Gate nang marinig nila ang kaguluhan, ngunit pagdating nila sa Endless Gate, napatay na ni Lance ang Clan ancestor. Iyon ay isang malakas na tao na may pseudo-immortal na sandata, ang mga tingin ng lahat ay komplikado, talagang hindi nila alam kung paano ito ginawa ni Lance. Ang mga mata na nakatingin kay Lance ngayon ay ganap na naiiba. Ang iba pang 8 Imperial Elder, na nasa karamihan din ngayon, ay mukhang mas komplikado, dahil inakala nila na si Lance ay mamamatay at wala sa panig ni Lance. Tumingin si Lance sa lahat at sinabing, lahat, ako, si Tang Someone, ay pumunta sa 7 Seas at kinuha ang teritoryo ng Yi Clan. Mula ngayon, ang Endless Gate ay opisyal nang naitatag sa 7 Seas. Wow!
Napabuntong hininga ang paghanga, at sa sandaling ito, maraming immortal na magsasaka ang napupuot sa katotohanang sumama sila sa Tangpol Gate noon, para masundan nila si Lance sa Seven Heavy Seas. Ilang mga henyo sa eksena ang sumampal sa kanilang sarili sa mukha dahil nagkaroon sila ng pagkakataong sumali sa Endless Gate noon, ngunit hindi sila pumunta dahil hindi nila makuha ang kanilang katayuan. Ngunit ngayon, ang Endless Gate ay naging masyadong mataas para sa kanila. Maabot. Tumawa si Lance, noong unang itinatag ang Endless Gate, maraming tao ang minamaliit ang Endless Gate, lalo na ang ilang mga henyo mula sa iba pang cultivation dynasties. Ngunit ngayon, ang Endless Gate ay naging hindi mo maabot. Gayunpaman, anuman ang nakaraan, naghahanda si Lance na lantarang mag-recruit ng mga bagong disipulo sa pangalawang pagkakataon, at sino mang papasok sa Endless Gate ay maaaring pumunta sa Endless Gate headquarters sa Seven Seas. Sige, lahat, maghanda kayong mabuti, magsisimula ang recruitment ng mga bagong disipulo kinabukasan. Lahat ng tao sa eksena ay labis na nasasabik, nangako na sa pagkakataong ito, sasamantalahin nila ang pagkakataong makapasok sa Endless Gate. Noong una ay ayaw silang tanggapin ni Lance, ngunit ang Endless Gate ay kulang sa lakas ng tao sa ngayon, kaya magtatatag si Lance ng isang sangay sa Six Seas at pagkatapos ay isang punong tanggapan sa Seven Seas. Sumigaw si Lance, maghiwa-hiwalay muna ang lahat, mananatili ang ibang 8 Great Eldest Kings. Ang 8 mahusay na mahabang hari sa eksena ay biglang naging mapait, ngunit hindi sila nang ahas na hindi manatili. Dumaong si Lance sa isang palasyo na Samire sa isang sulok, at hindi nagtagal, pumasok ang iba pang 8 Great Long Emperors, na may mapait na mukha. Master Lance, hinahanap mo kami. Si Xander ang unang nagsabi. Sinulyapan ni Lance ang mga lalaki, sina Xander, Chase, Lonely, Hongaisang, Zion Zhu, Huang Chiliang, at Ma Xiangjun. Lahat silang 8 ay nanginginig sa takot. Sinabi ni Lance, noong huling beses na pinatay ko si Fulton, akala ninyong lahat ay mamamatay na ako, tama ba? Kayong mga bastos, dapat ay pinatay ko na lang kayo, ngunit, ako, si Lance, ngayon man lang ay ang Panginoon ng ang Seven Seas, at hindi talaga ako maaaring maging interesado na patayin kayong mga maliliit na brats. Kaya, bibigyan ko kayo. May choice ka. Tangsek Master, anong pagpipilian, pakisabi. Sinabi ni Lance, gusto kong pag-isahin ang 6 Heavy Seas, at ang buong 6 Heavy Seas ay magiging domain ng Endless Gate. Ang buong Sea of Six Heavens, kung saan matatagpuan ang 9 Great Immortal Imperial Dynasties, ay magiging isang dibisyon ng ang Endless Gate. Kung handa kang makipagtulungan, hindi kita maaaring patayin at hayaan kang maging dibisyong ministro ng Endless Gate, at magkakaroon ka rin ng pagkakataong pumunta sa punong tanggapan at maging isa sa mga matatanda ng punong tanggapan. Nagulat ang 8 elder, hindi inaasahan na si Lance ay napaka-ambisyo, na gustong gawing teritoryo ng Endless Gate ang buong Six Seas. Kung ayaw nyo, hindi ko pipilitin, ako ang huling taong mahilig sa pamimilit. Sige, bilasan mo at sabihin mo ang posisyon mo. Nagtanong si Juniper, Endless Master, hindi mo talaga pipilitin. Hindi ko ginagawa iyon. Well, then, I choose not to that. Birdpen Army. Sumigaw si Lance, Little Fire, bigyan ng one-stop service ang Birdpen Army. Oo, Lance. Si Birdpen Jun ay abala sa pagtatanong, ano ang one-stop service Sinabi ni Lance, ang one-stop na serbisyo ay isang espesyal na serbisyong inaalok namin na kasama ang pagpatay at pagbaylays nang hindi nadudumihan ang kapaligiran, nang hindi sinasayang ang artificial na paglilibing, at nang walang anumang alalahanin. Inclusive killing and encapsulation. Namutla ang mukha ni Juniper, at agad siyang lumuhad at sumigaw, Brother Minister, spare my life. Di ba sabi mo hindi mo pipilitin, buho? Sinabi ni Lance, oo, hindi ko ito pinipilit, ngunit hindi ko sinabing hindi ko ito papatayin, kahit na hindi ka makikipagtulungan, ako mismo ang pupunta at lipulin ang iyong Bird Dynasty at pagkatapos ay magtatayo ng isang sangay sa lugar ng Bird Dynasty. Ministro, sumasang-ayon ako, handa akong dalhin ang aking buong angkan upang sumali sa Endless Gate at maging isang sangay ng Bird Dynasty ng Endless Gate. Si Xander ay abala.
Umiling si Lance, hindi mo naiintindihan ang kahulugan ko, hindi ko hiniling na dalhin mo ang iyong buong angkan para sumali sa Endless Gate, kailan ba naging napakababa ng threshold ng Endless Gate ko, kahit sino ay maaaring sumali sa Endless Gate. Tanging kayong mga nasa Bird Dynasty na may talento pa rin, o ang lakas ay umabot na sa Divide Stage o mas mataas, ay may pagkakataong sumali sa Endless Gate Division. At saka, ang division ninyo na iyon ay hindi tinatawag na Bird Dynasty Division. That Division. Ang sa iyo ay tinatawag na Tang Dynasty Gates 9th Division. Oo, Gate Master. Tumango si Juniper, sumisigaw ang kanyang puso na hinayaan lang siya ni Lance na buwagin ang Bird Dynasty sa sarili niyang inisyatiba. Lumuhad ang iba pang mahabang emperador ng 7 Great Dynasties, ipinahayag ang kanilang pagpayag na makipagtulungan sa Endless Gate at lumipat sa Endless Gate Division. Tumango si Lance bilang kasiyahan at ngumiti, mabuti, kung gayon, ipinapahayag ko na ang mga dinastiya na kinaroroonan mo ay naging lahat ng dibisyon ng Tang Dynasty Gate. Ang unang dibisyon. Ang lokasyon ng dinastiyang Sang ay ang ika-6 na dibisyon. Ang lokasyon ng dinastiyang North ay ang ika-7 dibisyon. Naiintindihan ba ninyong lahat kung saang dibisyon kayo naroroon, mga Ginoo? Oo, Gate Master, naiintindihan ko. Kayong 8 mahabang hari, ang dibisyon ay ang ministro ng dibisyon ng Endless Gate kung saan kayo nabibilang, kasabay nito, hawak mo rin ang posisyon ng punong tanggapan na Elder sa 7 Seas, maaari ka lamang maglakbay sa 7 Seas. Forget what they doing, keep on doing